Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, ngayong araw ng linggo, pag-usapan natin itong tatlong balita ngayon na nagtitrending ngayong Sunday, na itong si Martin Romualdez nakipag-alyansa sa mga rebelding komunista para sa ambisyon niya na maging presidente ayon kay Presidente Duterte. Okay, yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos at si Xi Jinping nagkausap na tungkol sa problema dito sa West Philippine Sea. Okay, I hope na yun talaga yung pinag-usapan nila, dalawa. Okay, para maresolba na yung mga banggaan sa Philippine Coast Guard sa mga girian dyan sa karagatan. Okay? Pangatlo nating pag-usapan, si Vice President Inday Sara Duterte nangunguna sa pagtulong ng nangyaring lindol sa Mindanao. Ito ba'y namumulitika, Martin Romualdez? Si VP Sara? Ikaw, nasaan ka? Nandun ka sa Pangulo? Even if pwede ka lang, hindi ka na pumunta dyan, pero nandun ka kay Pangulo. Si VP Sara, ito ba'y namumulitika? Tumutulong sa may lindol dahil grabe yung sinapit sa Mindanao. Sa lindol. Okay, so nakikiramay tayo dyan sa Mindanao. Shout out sa inyo na sana naman makarecover kaagad ang ating mga brothers and sisters sa Mindanao sa nangyaring lindol nga. Okay, yan ang tatlo nating pag-usapan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! And i-subscribe, i-follow itong Donmar TV sa Facebook rin at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, unahin muna natin itong balita tungkol dito kay Martin Romualdez. Sa sinabi ni former President Duterte. Ayan. Play. Muling nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebelding komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Binalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika, lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon, lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives, ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng... So, ito yung sinabi ni Martin Romualdez, ang kanya raw priority ay pagtataguyod ng pagkakaisa sa Pilipino. Pero anong ginagawa mo kay Gloria Macapagal Arroyo? Tinanggal mo. Anong ginawa mo kay VP Sara? Tinanggalan mo ng confidential funds. Sinabayan mo yung mga kalaban ng gobyerno. At doon ka kumampi sa Makabayan Bloc na alam naman natin na kontra ito sa partido nyo noon kay PBBM. Di ba? Yan ba hindi consistent ang sinabi mo sa mga ginagawa mo? Yun ang problema mo, Martin Romualdez. Okay? Politika. Pagtutuunan din anya niya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections.
Sa ngayon hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga aligasyong ito. Sa tanong naman ukol sa subpina na inisyu laban sa kanya hinggil sa reklamong grave threats na isinampa ni Castro, sinabi ni Duterte ng biro na mas mabuti pang makulong na lang dahil ginigipit o inuusig umano siya ni Representative Castro. Matatandaan na noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng subpina ang Quezon City Prosecutor's Office upang ipatawag ang dating Pangulo kaugnay sa gagawing preliminary investigation sa reklamong kriminal na grave threats ni Castro. Iginiit naman ng mambabatas na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya ng kung ano man yung ebidensya. Ito rin naman si Castro, no? Nag-file siya ng kaso ni Duterte na alam naman niya na si Duterte noon pa, ganyan na talaga si Duterte. Diba? Kilit yan sa mga kalaban ng gobyerno. Bakit ka man kakaso ng ganyan? Tinitake advantage nyo na hindi na siya presidente. Alam ko namang hindi kayo mananalo dyan eh. Propaganda na naman yan para masira si VP Sara. Ang affidavit niya. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. Huwag mong pangunahan si former President Duterte tungkol sa batas dahil magaling yan sa batas. Ha? So wag niyang pangunahan ang justice system. Tugon naman ni Gabriela Party List Representative kasi sinabi ni Duterte, magpapakulong na lang ako. Dahil kinasuhan ako ni Castro. Di nila alam ba, no? Talaga itong mga BO-BO talaga itong mga kongresista na ito na di sila marunong umintindi kung ano yung biro o hindi ni former president. Di ba? Ito yung mga tao na uto-uto ba? Arlene Brosas, kailangang humarap ni Duterte ng personal sa korte at sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang isa pa ito, nauto rin sa sinabi ni Duterte. Hindi marunong mag-identify ng biro o hindi. Pigil sa kanya, pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. JP Nunez, UNTV. Okay, so yun ang balita na until now, masasabi natin na grabe talaga yung banat nila sa mga Duterte kasi takot sila na ito ay magiging presidente si VP Sara this coming 2028. Kaya as early as now, pinabanata na nila. So mag-comment kayo dyan ha. Anong masasabi nyo dito sa sinabi nila Martin Romualdez at itong si Castro? Anong masasabi nyo? Ha? So pangalawa nating pag-usapan itong si Xi Jinping at itong si PBBM ay nagkausap na raw tungkol sa West Philippine Sea. Tingnan natin ang mga developments dito, okay? At merong lumabas na balita na si Martin Romualdez pala ay nandito, kasama ang presidente. Sumama pala siya. Let's play the video. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, California bago matapos ang APEC Summit. Ayon sa Pangulo, inihayag niya ang kanyang alalahanin ukol sa panibagong mga insidente sa West Philippine Sea, kung saan may naganap na pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Simply once again voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in... So, ito hindi masyado klaro yung kanyang sinabi. So, pero ang ibig sabihin ni PBBM dito,
nakausap na sila ni Xi Jinping at ang una niyang topic na kinausap si Xi Jinping is ito yung lately lang yung banggaan ng barko, no, nung naghatid ng resupply mission sa Sierra Madre, no, sa BRP. At sinabi ito yung una nilang pag-uusap tungkol dito at tingnan lang natin kung talaga bang itong si Xi Jinping ay ano ang kanyang magiging response, kasi itong mga sinasabi ngayon ni PBBM hindi ito kompleto kasi meron itong mga pinag-usapan na hindi pwede isa publiko, and it's normal, it's natural. An actual provision as we have seen before. Ayon sa Pangulo, may kasunduan sila ng Chinese President na ang problemang kinakaharap sa South China Sea ay hindi inilalarawan ang kabuuang relasyon ng dalawang bansa. So, ibig sabihin ni PBBM na silang dalawa nakasundo raw, si Xi Jinping at si PBBM, na yung mga nangyari sa West Philippine Sea na mga banggaan ay hindi lang doon ibibase yung relasyon ng China at yung Pilipinas. Okay? Kasi OA lang talaga itong mga media natin 'Di ba? Pilit nilang binivideo, pilit nilang pinaiinit yung mga banggaan diyan sa West Philippine Sea. Na gano'n na lang daw yung treatment natin sa China sa atin. Binubuli na tayo, gano'n ganyan. At isa pa itong sina Risa Hontiveros at iba pa diyang mga senador na mga OA. Okay? So tama itong ginawa ni Presidente Bongbong Marcos at si Xi Jinping. Yung mga banggaan dyan, away sa hindi doon magbabase ang relasyon ng China at Pilipinas. Dahil alam naman natin, ang trading natin, ang China nangingilangan sa atin. Tayo rin, nangingilangan tayo ng mga produkto ng China. Di ba? Let's be real. Let's be real talk tayo lahat. Di ba? So tama. Yung mga nangyayaring banggaan doon sa West Philippine Sea, kung ano mang mga nangyari doon, very small lang yun. Kung tayo lang mga Pilipino o some sa mga itong mga dilawan at itong mga kumukontra dito kay PBBM, no? At ibang mga yung mga very sensitive ba? Para sa akin, sobra na kayo kasensitive kung doon natin ibabase ang relasyon natin sa China. That's essentially the message that was sent, that we spoke of each other. We were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Correct. But nonetheless, the problems remain. It's something that we will need to continue to communicate. Ang root word dito is doon sa mga nangyari sa China, hindi yun ang defining na relasyon natin with them. To find ways to avoid such incidents. Ayon pa sa Pangulo, malaking bagay na nagkaharap sila ni President Xi at ang lahat naman ay work in progress. We really should view this as a work in progress. It's a process. Ganyan dapat. Slowly by slowly nakausap kayo, hindi yung urgent. Dahil give time for those leaders, yung mga tao. Kagaya lang yan ng mag-deal ka ng situation. You have to give time sa ka-deal mo na makapag-isip. Di ba? So, tama yung diskarte ni PBBM dito. It is not, there's no one thing that we will do that will... Mali yung mga sinasabi nila Hontiveros na kaagad uminit ang kanilang ulo. China, ganun. Hindi tayo mapabubuli, ganun. Init yung ulo. Ito, si PBBM. Ito yung nahanga ako sa kanya Slowly but surely. No? Kinausap yung leader ng China sa tamang panahon, hindi pinipilit. Ganun ba? Tama. So we have to continue to communicate. We have to continue to be candid. We have to continue to communicate. We have to continue to be candid. Candid meaning prangkahan, no? True to ourselves, no?
candid, meaning siya magprangka kay PBBM, si PBBM rin magprangka, at paano natin ito ma-solve? Another and to be sincere in our desire to keep the peace. Bernard Dadis So, yun ang pulot dulo. At the end of the day, we want peace. Peace sa China, peace rin sa Pilipinas. Yung gera, walang ano yan. Taas ng pride, yung ipaadaan natin sa brave tayo, ganun. Yung some of the senators natin ganun eh. Di na tayong papabuli ng China. Ganun ganyan, ipapakita ba sa sarili na magpahiro na siya raw ay brave. Hindi, real talk tayo. Pag-usapan natin dahil kung magulo, di naman ang mga leaders ang masasaktan dito. Ang masasaktan mga sundalo at mga inosente nating mga bata. Di ba? So, comment kayo dyan ha. Anong masasabi nyo dito sa developments na ito? Is it advantage? Is it good na nakausap na silang dalawa? O papabor ba kayo doon sa ibang mga senador natin na daanin sa init ng ulo? Pinulong na ni Vice President Sara Duterte. Okay, so pag-usapan natin itong kay VP Sara ha. Grabe itong si VP Sara. Siya yung nangunguna sa lindol na tumutulong dito. Pinulong na ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay sa gagawing disaster response sa mga kababayan natin na biktima ng malakas na lindol. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, nangyanigin ng magnitude 6.8 na lindol ang southern area ng Mindanao. Agad na ipinatawag ni VP Sara ang mga kinatawan ng Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at iba pang mga ahensya para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng malakas na lindol. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster... marami na namang magbabash dito ha, kay VP Sara. VP Sara nagre-report lang ito kung ano na ang mga nangyari, ano ang kanilang ginawa. Hindi ito nagpapa-epal ha. Councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Grabe. Mafe-feel ko talaga na pwede talaga siyang maging presidente. Mananatili tayong kalmado at tayo ay magkakaisa. Well, grabe yan. Si Vice President Sara Duterte ang itinalagang caretaker ng Pilipinas habang nasa APEC Summit. Si VP Sara, inassign yan ni PBBM as caretaker ng Pilipinas. So, acting president ngayon si VP Sara dahil wala pa si PBBM. Importante rin yung lakad ni PBBM. Okay? Pero marami sa atin mga Pilipino nagsasabi kung si Duterte raw ang presidente, umuwi na raw kaagad itong si former President Duterte. Kasi itong si PBBM nanatiling nandun, hindi umuwi. Pero sa akin naman, I cannot compare, it's very unfair to compare PBBM kasi alam kung importante rin ang kanyang lakad, no, meeting with the leaders kasi ito yung ating future. Okay? Kasi kung kaya naman ni VP Sara gawin yung ginagawa ni PBBM, especially merong lindol, kasi yung ginawa ni Duterte dati, nakipag-usap siya kay Vladimir Putin. Alam naman natin si Duterte, idol niya yan si Vladimir Putin. At nung nangyari yung sa Marawi, umuwi kaagad si Duterte. Kahanga-hanga raw yung ginawa ni Duterte at kinumpare ngayon ni PBBM. So para sa akin, unfair naman if i-compare ito ni PBBM. Okay? Kasi kay Duterte, pwede lang yun umuwi kaagad. Kasi pwede siyang babalik. Ito maraming leaders yung hinarap ni PBBM, alangan naman yung mga leaders yung umadjust kay PBBM. Di ba? So, tama rin yung ginawa ni PBBM na si VP Sara yung ginawang caretaker. So, ayun, talagang nagamit yung pagiging caretaker ni VP Sara na merong emergency na lindol.
Okay? So, anong masasabi nyo dito kay VP Sara na grabe, urgent talaga yung response dyan sa lindol, emergency na yan. Okay? Comment, react, babasahin natin yan lahat, ang ating mga tinalakay, at babasahin natin yan ang mga comment ninyo. Okay? So like, share this video para kakalat nyo sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Happy Sunday sa inyong lahat. Have a great day. God bless inyong lahat. Nag-update lang tayo dito sa Sunday kung ano ang mga nangyari. See ya.